Ako si Din. Di ako tamad, pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, mag-rides tayo. Bago ang araw ng pag-alis, dinala ko muna ang motor namin sa kasa para magpa-maintenance. 4 na buwan pa lang nga sa amin itong motor, pero gamit na sa pang-araw-araw at sa paglalakbay namin sa iba't ibang lugar. Importante na masigurong nasa kondisyon at nasa ayos ang motor o kung anumang sasakyan na gagamitin sa biyahe. Siguraduhin din na laging may dalang gamit para kung sakaling masiraan sa mga alanganing lugar. Napakaganda at laki nga nitong top box bag na ginamit namin at nagkasya lahat ng dadalhin naming mga damit. Kaya sa mga gusto rin ng ganitong kagandang top box bag, check nyo na lang po sa may yellow basket. Tapos na namin ayusin lahat ng gamit. Alas 5 ng umaga nang nagsimula kaming magbiyahe at dumaan na rin kami sa gas station para magpa full tank. 112 kilometers mula sa bahay papunta sa aming unang destinasyon. Nasa mahigit 3 oras ang biyahe. Mabagal lang ang takbo namin para ligtas kaming makarating. Wala naman din kaming hinahabol na oras para magmadali. At sinusulit namin pagmasdan ang mga nadadaanan naming magagandang tanawin. Alas 9 na makarating kami sa aming unang destinasyon, dito sa may Landriax Beach Resort sa may Cabangan, Zambales. Dito na kami kumain ng almusal at bumili na rin kami ng souvenir. Day tour lang nga kami kaya kahit mainit at tirik ang araw, ay sinulit na namin ang ganda at lakas ng alon ng dagat. Alas 12 nga ng tanghali ay nagbiyahe ulit kami papunta sa pangalawa naming destinasyon. 43 kilometers lang ang layo mula dito sa Cabangan. Nasa mahigit 1 oras din ang biyahe. Dumaan muna kami sa isang karinderya para kumain ng tanghalian. At bumili na rin kami ng baon na pagkain para mamayang hapunan. Kinakailangan nga ng tour guide para ihatid kami sa aming unang destinasyon. Wala kasing signal sa lugar kaya hindi gumagana ang Waze or Google Map. Nasa halagang 600 ang bayad sa tour guide para sa paghatid at sundo. Hindi nga naging madali ang biyahe namin dito dahil sobrang maalikabok at mabuhangin ang dadaanan at may mga parte rin na may mga tubig. Ganitong klaseng daanan ang pinakaayaw ng mga motorista dahil madulas at posible kang matumba. Naging mahirap man ang mga dinaanan, pero mababawi naman ito sa makikita mong mapayapa at magandang kalikasan. Nagsimula na rin kami magtayo ng tent at mag-ayos ng mga gamit. Pagkatapos ay kumain muna kami ng merienda at nagkwentuhan patungkol sa mga ganap sa buhay. Bago tuluyang dumilim ay nag-prepare na kami para sa hapunan. Bali pinainit na lang namin yung ulam na binili namin kanina sa karinderya. Pagkatapos kumain ay kaagad na rin kami nagpahinga. Kinabukasan, ang napakagandang pagsikat ng araw ang gumising sa amin. Habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw ay nagluto na kami ng aming almusal. Simpleng pagkain para sa simpleng agahan. At isang mainit na kape habang pinagmamasdan ang mapayapang kalikasan. Sa ganitong klaseng lugar, ang masarap mag-relax, magmuni-muni at malayo saglit sa problema, sa ibang tao o sa isang mundong magulo. Hindi masamang piliin muna ang sarili at maging mapag-isa dahil minsan ito ang nagiging susi para makapag-isip ng mga solusyon sa mga pinagdadaanan nating mga problema. Kaya kung sa palagay mo ay parang naliligaw ka o wala kang makitang malinaw na direksyon sa buhay na tinatahak mo, okay lang yan. Laban lang at huwag kang susuko. Unti-unti ay magkakaroon din ng linaw ang iyong landas at lagi mo lang isipin na balang araw, darating tayo sa puntong aayon din sa atin ang mundo. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood nyo. Tara, uwi na tayo.